Eto guys, no, may bago tayong balita nga tungkol dito kay Tatay Digong sa ICC. Kasi itong kanyang abogado o itong kanyang lead counsel na si Attorney Kaufman ay hindi talaga tumitigil, no? Muli kasi silang umapila o humiling sa ICC ng panibagong pansamantalang paglaya o IR, no? So dito kasi ay nakikita talaga ni Attorney Kaufman na etong si Tatay Digong ay talagang lalong lumalaga yung kondisyon niya. Lalo na pagdating sa papasya tungkol sa mga tanong. Kung tatanungin mo siya sa ICC ay baka hindi na siya makasagot or hindi na siya makapag-isip ng maayos. Dito ay nagdududa ang ICC sa kanya dahil baka nga daw etong si Duterte ay gumagawa lang ng dahilan o nagsasakit-sakitan upang hindi nga matuloy o pansamantalang palayain siya. Kaya gusto ng abogado ni Kaufman. Iniisip ng ICC dito na nagpapanggap lang ito si Tatay Digong sa kanyang sakit, kumbaga nagsasakit-sakitan. Ewan ko guys kung bakit naiisip ng ICC yan, no? Yung kanilang inaakala na eto nga si Tatay Digong ay magiging banta nga daw siya sa mga testigo kapag once na si Tatay Digong ay nakalaya, magiging banta daw yan sa mga testigo, magiging kumbaga matatakot ang mga testigo kapag ito'y nakalaya, baka may gawin sa kanila na hindi maganda, di ba? Eto, panoodin natin ngayon yung news na to na kung saan dito ay muling umapila sa ICC. Ito si Attorney Kaufman matapos yung kanilang rejection noon sa kanilang hearing na pagayain ito pansamantala si Tatay Digong. Ito, panoodin natin yung video. Muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na payagan ng interim release o pansamantalang paglaya ng dating Pangulo dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Lalong lumala ang kanyang kalusugan. Sabi ni Attorney Nicholas Kaufman, apektado na ang kakayahan ni Duterte para sa executive functioning. Tuloy-tuloy na pagpaplano, mabilis ang pagdedesisyon, maging ang kanyang lakas. Kaya hindi na raw kaya ni Duterte na manakot ng mga testigo kung ito ang iniisip ng ilan. Dagdag pa ni Kaufman, maling sabihin ng pre-trial chamber na nagpapanggap lamang si Duterte na may sakit siya dahil wala itong basehan. Kita nyo guys, iniisip ng ICC na nagpapanggap nga ito si Tatay Digong, no? Samantalang sinasabi ni Attorney Kaufman na totoong may sakit talaga at may iniinda ito si Duterte. Ayon din dito kay Kaufman, walang basihan nga daw ang iniisip ng ICC na ito'y nagsasakit-sakitan. Diba? Isipin nyo, nakailang hearing na yang si Attorney Kaufman sa ICC. At alam naman ni Attorney Kaufman bakit niya pa ulit ito ginagawa ngayon. Bakit niya pa din hinihiling na eto si Duterte ay makalaya pansamantala. Samantalang sinabi niya at inamin niya to na wala sa kasaysayan ng ICC na may nakalaya pansamantala pagdating sa kasong kagaya kay Duterte, no? Isipin niyo yun guys, umaasa pa din si Attorney Kaufman kahit na wala namang pag-asa na payagan to o baka himaga na lang. Napayagan nga yan si Tatay Digong na makalaya sa ICC, di ba? Sipin nyo yun guys. Alam ni sinasabi ng iba na to si Attorney Kaufman baka mawalan ng trabaho, no? Kasi laging failed ang kanyang ginagawa upang mapalaya to si Tatay Digong. Malaki talagang malaking hamon to kaya Kaufman pagdating dyan kasi hindi niya may palabas si Duterte sa kulungan ng pansamantala. Laging failed or rejected. Itong ICC, ayaw din yan. Hindi yan papayag ang ICC, di ba? Kasi, di ba, kumakagat yung balita noon na eto na nga si Tatay Digong ang nagiging dahilan upang may trabaho itong ICC. Kasi kung wala yan si Tatay Digong, wala na silang trabaho, nawawalan sila ng pondo,
binigyan pa sila ng US ng sanction, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya etong si Kaufman hindi ko lang alam kung bakit niya ginagawa to, umaasa pa din siya kahit wala namang pag-asa. Dapat ang gawin ni Kaufman siguro dito payagan na makapag-hearing na ito si Tatay Digong sa confirmation of charges siya. Nang matapos na diyan na bahala na 'yan, 'di ba? Bahala na kung manalo sila o hindi. 'Di ba? Tanggapin na lang yung yung desisyon. 'Di ba? Total, sinabi naman ni Tatay Digong na handa niya pagdusahan ng mga ginawa niya, siya magdudusa, siya magpapakulong, 'di ba? Ganun na lang. Napaka na kung ipagpapatuloy pa din ni Kaufman kahit na wala ng pag-asa, 'di ba? Pero malay natin magkahimala, 'di ba? Ano masabi niyo dito, guys, no? Comment down below sa video natin. Huwag niyo din kalimutan mag-subscribe. Sa ganun, lagi kayong updated sa iba pa nating mga video. Yun lang. So, thanks for watching. Have a nice day.